ang tanong mo, bakit kinulong si Senador Rodante Marcoleta, tama? Dahil kumakalaban siya sa batas. Eh ang batas ngayon, yun yung administrasyon natin ngayon. So, dapat ang stop natin yung corruption, hindi yung oposisyon. Kasi pag yung nag-oposisyon ka ngayon, automatic may kaso ka. Diba? So actually, nawawala yung pagiging freedom ng mga senators natin, ng mga congressmen natin, and lahat ng mga nasa legislative, nawawala yan. Dahil natatakot sila na kung ano yung nangyari kay Senador Chingo Estrada, kung ano yung nangyari kay Senador Rodante Marcoleta, at wag naman sa susunod kung kay Senador Robin Padilla, at sana wag naman kasi alam naman natin, mga kapwa natin Muslim, bakit hindi nila matanggap yung mangyayari kay Senador Robin Padilla. So bakit kinulong? Dahil si Senador Rodante Marcoleta hayagan niyang ibinulgar, hayagan niyang inilaban yung batas na dapat sa mga corrupt na mga opisyal. Bakit gusto nilang gawing 12 na lang yung boto sa impeachment? The reason why ginagawa nilang 12 kasi 12 lang yung kaya nila maikayat na impeachable. Yung what I mean is yung 12 na pirma para ma-impeach si BP Sara. Kasi kahit 2/3 ng 24, 16. Diba? So, kahit bawasan nila si Rodante Marcoleta, bawasan nila si Chingo Estrada, wala si Sen Bato, hindi pa rin nila makukuha yung pinaka 2/3 ng boto. Kaya anong masasabi mo sa sinasabi ni Senador Tito Soto na wag na daw daanin sa teknikalidad? Hindi ko nga alam. Kasi, alam mo, pag ikaw naging isang senador, dapat legalidad. Ewan ko pasensya na. So, sa mga naging senador ngayon, ewan ko bakit sinasabi nilang wag natin idaan sa legalidad. Kasi, unang-una, senador sila. Sila dapat ang unang sumusunod sa batas. Kasi sila tagagawa ng batas. Ang explanation. Alam niyo kung bakit kinulong si Senador Marcoleta? Isa lang nakikita natin dyan. Pakilala ko muna sa mayroon tayong nanonood, 20,000 na. Oy, 20,000. Shoutout sa mga 20,000 nanonood dyan, guys. Ako nga pala si Librong TV. So, political science student sa UMAC. So, guys, bakit? UMAC ka? UMAC. Oh, UMAC din. Ayos. Parehas kayo UMAC. Uy, nagtagpang pares. So, ngayon, sir, ang tanong mo, bakit kinulong si Senador Rodante Marcoleta, tama? Dahil kumakalaban siya sa batas. Eh ang batas ngayon, yun yung administrasyon natin ngayon. So, dapat ang stop natin yung corruption, hindi yung oposisyon. Kasi pag yung nag-oposisyon ka ngayon, automatic may kaso ka. Diba? So actually, nawawala yung pagiging freedom ng mga senators natin, ng mga congressmen natin, and lahat ng mga nasa legislative, nawawala yan. Dahil natatakot sila na kung ano yung nangyari kay Senador Chingo Estrada, kung ano yung nangyari kay Senador Rodante Marcoleta, at wag naman sa susunod kung kay Senador Robin Padilla, at sana wag naman kasi alam naman natin, mga kapwa natin Muslim, bakit hindi nila matanggap yung mangyayari kay Senador Robin Padilla. So bakit kinulong? Dahil si Senador Rodante Marcoleta hayagan niyang ibinulgar, hayagan niyang inilaban yung batas na dapat sa mga corrupt na mga opisyal. Bakit gusto nilang gawing 12 na lang yung boto sa impeachment? The reason why ginagawa nilang 12 kasi 12 lang yung kaya nila maikayat na impeachable. Yung what I mean is yung 12 na pirma para ma-impeach si BP Sara. Kasi kahit 2/3 ng 24, 16. Diba? So, kahit bawasan nila si Rodante Marcoleta, bawasan nila si Chingo Estrada, wala si Sen Bato, hindi pa rin nila makukuha yung pinaka 2/3 ng boto. Kaya anong masasabi mo sa sinasabi ni Senador Tito Soto na wag na daw daanin sa teknikalidad? Hindi ko nga alam. Kasi, alam mo, pag ikaw naging isang senador, dapat legalidad. Ewan ko pasensya na. So,
So sa mga naging senador ngayon, ewan ko bakit sinasabi nilang huwag natin idaan sa legalidad. Kasi una-una, senador sila. Sila dapat ang unang sumusunod sa batas. Sumusunod sa tama, Kasi tama. sila tagagawa ng batas. Eh, ang explanation niya, Hindi maintindihan ng tao. ano daw, i-please na lang daw yung tao. Para daw, Yan nga yung sinasabi ko pupukin kanina. na lang daw, wag na lang idaan sa mga mahirap na Yan nga yung sinasabi ko kanina. Taong bayan sila ng taong bayan. Oo. Hindi ba nila alam ang pinakamataas na nakakuha ng boto dito sa Pilipinas Oo. ay walang iba kundi yung ini-impeach nila si VP Sara. Si VP Sara. 32 million. 2 million. So yun pa yung iniisip nila na gusto nila i-please yung taong bayan. Oo. Wait, stop. Kasi Oo. si Sara, napakaraming gusto pa sa kanya Hmm. na tunay na tao, Tama, na tama. hindi trolls. Oo. Kita naman natin sa rally. Nag-rally yung Dilawan or Tinklawan, konti sumama. Oo. Nag-rally yung sa iglesia, napakaraming gusto sumama. Kasi gusto nila ng tunay Oo. na taong bayan. So yun nga yung pinagyayabang lagi nila na yung taong bayan is kala nila sa kanila. Oo. Hindi, ang tunay na taong bayan yung umaattend sa rally na walang bayad at talagang napakarami. Napilit nilang pinipigilan. Diba? So shoutout sa mga kapatid nating iglesia dyan. So actually bilib na ako sa iglesia, brother. Kristiyano ako pero bilib ako sa iglesia dahil sa pinaglalaban nila na yun, transparency talaga. So hindi ko alam doon sa mga ibang katoliko ngayon, yung mga ibang pari kasi sa totoo lang sa batas meron tayo separation of power between the simbahan and also in the politics. So that magkaiwalayan. Hindi ko alam kung bakit ginagamit nila sa simbahan. Eh, yung iglesia may sariling platform yan kung paano sila sasamba. Pero ang Kristiyano dapat hindi nakikialam sa batas. Diba? Maganap na accountability o maganap ng transparency o pero yung kampihan nila hindi nang turo ng simbahang katolika. Okay? Ang turo ng Diyos sa atin, pag may taong nakagawa ng kasalanan sa atin, marunong tayo dapat magpatawad. Pero sa kanila, ang ginagawa nila, gusto nila ilubog yung tao. Walang paring gustong maglubog ng tao. Okay? Mga hipokritong pari yung mga ganong tao. Okay? Dahil ang turo ng Diyos sa atin, mapapalad ang mga taong mahihirap sapagkat sila inaangat. Mapapalad ang mga taong kinukutya sapagkat sila'y magagalak. Ayan. Okay? Diba? Galing. Ano Ayos nga ba? ulit yung ano mo? Yung Ako si Lebron TV. Follow nyo guys. Lebron TV. Lebron TV. From TV. Diba? Marami akong mali sa mga sinabi ko. Correct me if I'm wrong. Pero yun yung pananaw ko. Okay? Kanya-kanya lang tayong pananaw. At kanya-kanya tayong pagkakaintindi sa gusto nating intindihin. Diba? Kahit kami mami ko nga, nagkakaaway kami. Dahil may sarili siyang disposition, may sarili ako. Pero yun yung pinaka-opinion ko. Na dapat hindi nakikisali ang simbahang katolika dito sa mga gantong political. Okay? Let's go. So, you, shoutout sir. daw, Salamat, guys. sir. Okay ba? Marami ba kayong natutunan, guys? Dito tayo sa kantin. Yan. So, live na tayo, guys. Ready tayo, guys. Ayan, Kasama natin yung mga malulupit na vlogger, no? Boss, ano pangalan ng page mo, boss? The Wonders sa Philippines. Oh, Sa YouTube saka sa FB. Oy, si The Wonders Philippines. Nandito na tayo sa Senado. Senado. Sir, ano ba ginagawa mo rin sa Senado ngayon? Eh, syempre, kailangan din nating masaksihan yung ginagawang impeachment ni VP Sara Oy, tama. Taga saan pala kayo, sir? sa Bulacan pa. Bulacan. Oo. So, dinaanan mo yung mga bahak. Dinaanan ko, nagbarko kami papunta dito. So, ano ba masasabi mo, sir, na kasi marami nagtatanong sa mga viewers natin, bakit inuuna impeachment kaysa doon sa flood control? Eh, pag tinotal, mas mahal yung sa flood control kaysa doon sa VP Sara. Yun nga ang problema eh. Mas inuuna yung impeachment ni Sara kaysa sa mga problema na naayos sa nararanasan natin ngayon. Pag nagrarally, reklamo sila kasi nababawasan daw sila ng sahod. Oo. Natatraffic daw sila. Pero pag baha, wala silang imig. Hindi, actually, yung mga nagre-reklamo na yun, hindi mga tunay na tao yun. Oh. Kasi nakita naman natin, ginagamit nila yung taong bayan na salita, pero pag nag-rally sila, ilang piraso lang. Oo. Pero yung tunay na rally, yun yung tunay na taong bayan. Oo Yung nga eh. maraming tao, di ba? Oh, tapos hinaharang nyo pa. Tama. Diba? So, ano naman masasabi mo, boss, sa impeachment trial ngayon?
kay BP Sara. Ang masasabi ko lang, kailangan yung hostisya yung mananaig. Hindi yung bendalo. Kasi pag bendalo, babaluktutin mo yung nasusulat sa saligang batas. Saka ito mga to, tunay na tao yan ha, hindi yan mga AI o ano pa man. Kasi maraming lumalabas ngayon sa social media, mga AI na sila ko na rin taong bayan. Pero hindi yun ang tunay na taong bayan. Ang tunay na taong bayan, yung totoong tao. Diba? Kasi tayo, tatanta rin tayo dito ng mga comments, ng mga trolls. Alam ko yan. Pero dito, tunay na tao talaga. Ilang followers si Sir? Sa FB, nasa 537 million na tayo. Uy, tama. So, dami. 37,000 lang. 537,000. 500. Ako kalahati million na rin. Sa susunod, mga 537 million na yan. Pwede. Basta, nasa tama lang tayo. Oo. Ito naman si brother. Si brother, Hello. ano pangalan ng page mo, Ako brother? si Vincent Tabige sa Vincent Tabili. sa YouTube tsaka sa TikTok. Oy, Viral ako sa Facebook. Oy, bira lang. Bakit? Kasi maraming trolls. Tama. Sa Kaya YouTube, umiiwas mga sa- legit lang. Oo, mga legit sa ano. Tama. So sir, ano naman masasabi mo sa day 4 na impeachment trial ni Vice President? Ang masasabi ko lang sana manaig po yung hostisya. Kailangan yung katotohanan lang dapat yung ilabas. Tama. Kasi tulong-tulong sila diyan, no, yung lalo na yung mga ibang senador. Kasi alam na rin nila yata yung magiging resulta. Pero laban lang, sabi nga ni BP Sara, laban lang tayo kahit duguan na. Tama. Oh, yun lang po. So yung sinasabing bloodbath, tunay na dugo ba yun? Duguan Kasi sa may mga alam mo na, may mga TNGA na mga nanonood, yung bloodbath, pakatayan daw. ay hindi naman. Hindi yun literal. Oh, hindi no? naman literal. Kasi pag Kumbaga- nagsalita yung mga Duterte, alam naman natin, pag nagsalita yung mga Duterte, di ba? Mga ano yan, puro